So what's up, kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Premium Bikes Baliwag branch para sa update natin. Dito sa motorcycle na to, ano nga ba to? Ito yung Yamaha Sniper 155 Standard Edition yung 2024. Sulit nga ba to? Umpisa na natin yung walk around para dito alamin din natin kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ayos na ayos siya. You gotta take control. Life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try, oh my. Got only one life, got only this time. We gonna get it right. You got Okay, pag-usapan natin yung presyo nitong Sniper 155 ng Yamaha. So, ang presyo nito sa cash ay 125,900 sa kanyang SRP. At para naman sa kanyang down payment na 12,590 at yung kanyang monthly para sa kanyang 24 months na 7,931 at meron tayong rebate na 600 at para sa kanyang 36 months na 6,433 at meron tayong rebate na 700. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Sa presyo pa lang? Comment naman kayo sa baba kung all goods para sa inyo yung presyo ng ganitong motorcycle. Napakaangas, di ba? Ayos! So yun na nga, sa wakas, nakita na rin natin itong Yamaha Sniper. Yun o, 155. Ito yung meron ng assist and sleeper clutch. Alright, napakaganda talaga nung kanyang color variant. Ito yung isa sa pinaka nagustuhan kong kulay. Tsaka pansinin siya at ikutan na natin to. Gusto ko rin tong maikutan at ano nga bang masasabi natin dito sa motorcycle na to. Napakaangas na to. Isa sa mga talagang pogi na underbone na masasabi natin, no? Hindi man siya yung hari, pero siya yung pinakamaangas na underbone na nakita ko. Lalo na sa kulay niya ngayon. So yun na nga, para sa kanyang front view, sa headlight niya na LED, maporma yung kanyang parang maliit na windshield, tapos glossy finish na may combination na matte finish. Tapos dito meron siyang matte, ganda ng part dito, para siyang Batman style. Meron tayong mga bolts dito. So yung iba kasi nagko-custom, may mga nilalagay na accessories dyan. And then pagbaba natin, meron tayong Yamaha na emblem. Ito sticker to, pero maganda yung sticker na ginamit dito. Madalas ninanakaw nga to eh. So meron tayong mga style na ganyan, maliliit na details pero ang ganda. Tapos mapapansin nyo, may mga palubog siyang design, may mga lining. Ganda nung style dito oh. And then meron tayong A&S clutch or assist and sleeper clutch. Tapos may kulay orange. Then dito naman sa kabila, meron tayong liquid cooled. Then kulay orange na lining. And dito naman sa part na to, yung kanyang park light. Ito rin, ano din to, headlight din to. Alam ko pag naka high beam. Or ito yata yung high beam. Dito yata yung kanya. Hindi ako sure kung ano yung high beam and low beam dito sa motorcycle na to. Pero maangas talaga yung datingan niya. Ayan, napaka-aggressive. Tapos meron siyang signal light dito sa baba. Naka-bulb type pa rin naman yan. Tapos nandito sa baba yung kanyang radiator. So dito naman, masasabi ko dito, sana meron silang naka-cover. Ito, sa part dito, lagyan ng cover. Pero meron tayong mga accessories niyan. At I think meron tayong mabibili sa mga Lazada or Shopee. Meron kasi ditong bolts, pwede kayong maglagay dito ng cover para sa protection ng ating radiator. Kasi pag nasa high speed tayo, yung mga maliliit na bato or anything na pwedeng tumama dyan, kasi nakakasira ng radiator yun. Yun lang naman yung masasabi natin. Pero syempre, tingnan nyo naman, napakaangas ng kanyang front fender. Bulky, flexible, maganda yung paint job. Medyo mahaba din yung kanyang extension. Naka-telescopic fork tayo rito. Naka-single pot caliper. Naka-single disc brake na talagang malaki. Gusto ko yung mugs niya. Di ka na magpapapintura. Napakaganda na ng finish. And then yung kanyang tires, Maxxis na yung kanyang tires. Yung brand nito talagang di ka na tinipid dito. Naka-tubeless na rin tayo rito. At yung size niya 90 by 80 by 17. So dito naman sa ating handlebar, syempre naka-upright position tayo rito. Napaka-chill ride lang din ng ating sitting position natin dito. Naka-fully digital. Meron tayong magandang design para dito sa kanyang
handlebar or dito sa panel niya. Dito parang carbon fiber finish eh. Ayan sa mga switches niya, napaka-premium nung datingan, lalo na to. Itong kulay red na to, ganda ng finish, ganda ng paint job. Okay? So dito may kill switch tayo. On and off nung kanyang hazard. Electric starter. Meron tayo ritong flasher. High and low. Signal light. And then, busina. So naka-automatic on na yung kanyang lights. Ito yung clutch. Napaka-smooth lang din. Yung kanyang grip. Napakapit. Sobrang kapit boy. Tapos payat lang siya. Dito naman sa part na to, mataba. Tapos sobrang kapit din. Yung throttle niya, sobrang babaw. Responsive. Ayan. Ganda rin. Tapos wala tayo ritong side pocket pagbaba natin. So sana dito sa part na to, ginawa na nilang side pocket. Tapos naglagay sila ng USB charging port. 'Di ba? Mga additional features na dapat meron to eh. 'Di ba? So wala siyang side pocket dito. Wala din siyang USB charging port. Nakadisusi pa rin naman ang isang to. Ayan. So dito na rin binubuksan yung ating seat. Meron din siyang shutter lock. Yan yung mga special features nito na disusi. So meron tong ABS version, yung kulay itim. Yun naman yung ABS. So ito kasi standard edition, disusi, tapos wala siyang ABS. So dito naman sa part na to, bulky siyang tingnan eh. Maganda yung tsura niya pero wala siyang compartment dito. So may mga maliliit siyang details dito. Yung air vent niya dito. Yan, naka-open part naman to dito para sa aerodynamics ng motor. And sa side na to, meron tayong Yamaha na logo, Sniper dito sa part na to. And then meron tayong fuel injection, Yamaha, Diasil, 6-speed. Yan yung mga decals na makikita natin dito. Then VVA, yan, naka-VVA na rin to. So sa kanyang makina, ganda ng makina na ito. So hindi nagpapatalo pagdating sa 155cc na motorcycle. So meron tayong Yamaha dito na naka-emboss. Rear brake pedal, malapad, tsaka smooth lang din. Yung ating foot pegs, napiflip siya pero bumabalik din. Meron din tayo ritong bracket para hindi tayo mapapaso sa makina. Maganda rin yung alloy na ginamit dito. Yung paint job, maganda rin. Ito, metal naman yung ating foot pegs para sa angkas. May swing arm din tayo rito. Maganda yung ating tambucho, mahaba, tsaka malapad yung ating cover, no? Sakop na sakop yung ating tambucho dito. Tapos meron siyang parang mga carbon fiber finish lang naman. Meron din tayong monoshock, nasa pinaka-center naman siya. Di lang ako sure kung adjustable ba siya. At meron din tayong tire hugger dito. Flexible din. Okay? Tapos ito yung itsura ng ating tambucho or yung muffler. And then, dito naman sa likod, naka-mugs din tayo. Maxxis na rin yung kanyang tires. Naka-tubeless na rin to. At yung size ay 120/70 by 17. So, naka-single pot caliper. And then, Nissin naman yung kanyang brand dito. Doon sa harap, hindi siya naka-Nissin. Pero dito sa likod, naka-Nissin siya. Ayan. Tapos, naka-single disc brake din tayo rito. Ganda rin ng kanyang swing arm. Ayan malapad din. Meron din tayong 155 dito na decals. So, bumagay naman yung decals niya doon sa paint job. Meron to. Tapos, hindi siya ganun kasabog. Hindi siya masakit sa mata. Diba? Bagay na bagay. Tapos, yung lining na kulay orange, bumagay siya. Tapos, yung kanyang mga number and letters, kulay gray. Diba? Kaya basang-basa mo. So, meron tayo ditong taillight na LED. Signal light na medyo flexible pero bulb type pa rin naman to. May plate light din tayo rito. Reflector. Lagayan ng plate. Okay, mahaba din yung kanyang fender. Mahaba din yung uso dito. Yung ating grab bar, solid naman, metal. Okay. Tapos may mga sharp design din siya rito. And dito naman sa baba, yung ating sprocket is 4060. Yung kanyang size. Meron din tayo ritong chain cover. Wala tayo ritong side stand kill switch. Pero sana sa mga ganitong category na motorcycle, underbone is maglagay din sa Yamaha ng side stand kill switch para sa mga ganitong features, 'di ba? Malay naman natin, 'di ba? Hindi naman masama na magkaroon ng mga ganong features eh. So naka-single head shifter tayo rito, dun sa kabila. Same din dito yung kanyang forma, napiflip din siya. Ayan. Sa upuan, napaka-premium nung datingan niya. Two-tone. Yan, kung titingnan natin. Dito medyo magaspang. Dito modulas. Ayan. Smooth lang. Pero may mga design siya na para mga patsi-patsi or bukbok ganon.
Ito naman, meron din siya ritong medyo magaspang yung kanyang touch. Medyo hindi siya ganun kalapad or kalaki or yung foam niya medyo maliit lang. Hindi siya ganun kakapal. Ayan. Kahit dito sa ating rider, hindi siya ganun kakapal, no? Pero hindi rin siya ganun sobrang lambot, hindi rin siya sobrang tigas. Yung feels niya, yun, nasasakto lang. So, ito naman yung compartment natin. Halos wala nga pala tayong compartment. Dito yung battery, mga papers, pwede rin kayo maglagay dito. Yung ating gas tank, malinis lang naman. Tapos kagandahan dito, hindi siya talaga magagasgas yung ating mga paint job dito, okay? So, yun yung kagandahan dito, napakalinis lang. Meron din tayo ritong helmet hook. And then dito sa side na to, pwede kang maglagay ng papers pala rito. Yan yung race straw, mga basic tools. Lagay nyo rito, di ba? So, yan yung itsura niya. Okay. So, sakyan naman natin itong motorcycle na to. Kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko, ang ganitong motorcycle. Let's go. Instead, you gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try, oh my. Got only one life, got only this time. We gonna get it right. You gotta let go of those who don't belong in your. So ayun, upuan naman natin itong Yamaha Sniper 155 na naka assist and sleeper clutch na. So pag sinide stand natin, okay, ganyan ang itsura niya. So lagyan natin basta yun, may nilagay tayo dito na para hindi magasgas yung ating tiles. So ayan, 5'2" ang aking height. Tingnan natin kung abot ba natin siya. Feeling ko mataas, pero feeling ko kaya natin siyang i-handle. Nakabukaka lang din tayo rito. Tapos nasa pinakadulo tayo ng upuan. Pero kapag nasa traffic naman tayo, ganyan ang itsura natin. Okay naman siya. Mukhang, alam nyo, sa height ko talaga medyo hirap tayo makakuha or makakita ng pasok sa mga height natin, no? Tapos maporma. Pero kung gusto nyo talaga yung ganitong motorcycle, is pogi tayo. Pero pag naitayo nyo naman na siya, ayan, magaan naman magaan na siya si shock, sobrang ganda nung shock na ito, boy. Shock sa likod, kita nyo yan, ramdam nyo yan, ganda turning radius, malawak din siya. Legroom natin dito malawak din, no? Okay din naman. So ayan, yan yung mga natin dito, no? Yan, yun yung itsura natin dito. So sa tingin nyo, ngayon 2024, sulit nga ba yung ganitong motorcycle na Yamaha Sniper 155? So puntahan nyo na lang dito sa may Premium Bikes Baliwag para dun sa lahat ng mga gustong kumuha na ganitong motorcycle. Available sila rito ng isang kulay na cyan color. So yun na nga, sana nakatulong tong video na to, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganito na motorcycle. Pinakita ko naman na yung price at yung kanilang contact number para dito. Ayos yan. So yun ang mga basto, ito na ba ang motor na babagi sa iyo? Kung ito na nga ay markahan mo na at kung subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand na motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Get out of your head, make a better life instead. You got